So mga dahilan kung bakit nagagawang magloko ng isang lalaki. Yes mga kamamay, sa video po natin ito pag-usapan natin kung ano ba yung mga nagiging dahilan na kadalasan hindi sinasabi ng isang lalaki sa inyo kung bakit nagagawa po nila ang pagluloko. Yes mga kamamay, maganda na rin po na napapag-usapan natin to bilang isang lalaki at kayo po bilang isang mga babae, maganda na po na meron kayong idea pagdating sa mga gawain o pagdating sa mga bagay kung bakit po nagagawa na magloko ng isang lalaki pagdating sa inyo o pagdating sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, bago po natin to simulan, bago po natin to pag-usapan at nakaka-excite naman talaga na malaman kung ano nga ba sa likod ng kanyang mga nakatagong pagluloko, yung mga dahilan kung bakit niya ito nagagawa. So mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nakakatulong, yung mga love advice, yung mga videos, yung mga sermon ko na palaging ibinabahagi sa inyo, huwag niyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. So napakalaki ng tulong yan mga kamamay. Tulong nyo na rin po dito sa ating munting channel ang inyong pagko-comment. Alright? Kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito masyadong patagalin pa. Simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung napakaraming mga dahilan kung bakit nagagawang magloko ng isang lalaki? So number 1, dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kamamay, paano nangyari na maaari siyang magloko o maaari niyang gawin yung pagluloko kung mahal na mahal ko siya? Yes mga kamamay, kapag sobra po ninyong minamahal at lagi niyo pong binavalidate ang lalaki, yung tipong halos araw-araw mong sinasabi na, babe, alam mo, sobrang mahal na mahal kita ha. Alam mo babe, hindi ko kakayanin siguro kapag nawala ka. Kapag palaging ganyan ang ipinapasok mo sa utak ng isang lalaki, nandoon po yung kanyang kapanatagan ng loob na kahit anong gawin niya, is either maganda o masama, o it's either magtaksil man siya o magloko, is nandiyan ka pa rin para tanggapin siya. Ang nangyayari mga kamamay, pinapalaki niyo ang ulo ng isang lalaki. At pag lumaki ang ulo ng isang lalaki at nalaman niya na sa sobrang pagmamahal mo ay hindi mo siya kayang ipagpalit o iwan o bitawan, doon siya lalong lumalakas ang loob para lokohin ka. Kaya hanggat maaari mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong ipatiyak sa isang lalaki yung sobrang pagmamahal niyo sa kanila. Kaya hanggat maaari, huwag niyong araw-araw sasabihin kung gaano niyo siya kamahal. Mas maganda kung iparamdam niyo na lang. Pero kung araw-araw niyong sasabihin at masasanay siya, diyan kayo magkakaroon ng problema. Right? So next, dahil sa hindi pa siya nakukontento sa kanyang pagkabinata. Sabihin natin mga kamamay na ilang taon na kayong kasal. Sabihin natin mga kamamay, hindi pa kayo nagkakaanak. Okay, isa rin tong, alam niyo yun, problema pagdating sa isang mag-asawa, lalo na kung nadidelay po ang inyong pagkakaroon ng baby, nadidelay po ang inyong mga plano sa buhay, doon po siya nakakaisip na magloko, okay, na tumikim ng iba o kung ano paman na hindi maganda sa inyong relasyon. Kapag po ganyan, mga kamamay, hindi po sa inyo ang problema. Talagang nasa isang lalaki na po yung problema. Yung tipong halos parang hindi pa siya tapos sa kanyang pagkabinata, halos parang ugaling binata pa rin. Nagiinom, naglalasing, tapos pag nalasing, kung sino-sinong mga babae ang ipagchat-chat, kung sino-sinong mga babaeng kaibigan ang pagtatatawagan, tapos bubulahin, kung ano-anong sasabihin, aamin na crush, aamin na may gusto siya nung kadalagahan o nung binata pa siya. Sa ganyang paraan mga kamamay, hindi pa siya tapos sa kanyang pagkabinata kung kaya't napakalapit niya sa pagluloko o sa pagtataksil sa inyo. At sa ganyang paraan mga kamamay, wala sa inyong problema, kundi nasa kanya. Kamamay, anong po pwedeng gawin kapag ganito? Hindi ko pala siya kontrol, anong gagawin ko? Kapag kaganyan mga kamamay, ipaalala niyo sa kanya na sa bawat pagkakamali niyang gagawin, sabihin mo na hindi ka manghihinayang sa kanya. Sabihin mo na hindi ka magdadalawang isip na layuan o mawalan sa buhay niya kapag idinediretso niya o kapag pinagpatuloy niya yung kanyang ginagawang pagluloko. Ganun lang kamamay ang dapat yung gawin. Iparamdam niyo sa kanya na maaari kang mawala. Alright? So next,
Dahil rin sa nalolosyangan na siya sa inyo, mga girls. Ito yung masakit at kalimitang nangyayari sa isang relasyon. Kapag masyado nyo pong, napabayaan ang inyong sarili, sabihin natin na masyado na kayong naging busy sa inyong trabaho, laging night shift, o laging trabaho ng trabaho, wala na kayong day off, hindi nyo na nakikita ang inyong aura. Akala nyo okay pa pero halos maubos na ang dugo ninyo sa kapupuyat. So sobrang kalosyangan ninyo, hindi nyo napapansin yung lalaki lumalayo na po sa inyo. Yung lalaki naghahanap na po ng iba. Kaya mga girls, wag puro trabaho rin. Kailangan nyo rin bigyan ng focus, ng atensyon ng inyong sarili. Mag-ayos, magpaganda, mag-chill din paminsan-minsan. Aanhin nyo ang maraming pera. Kakatrabaho ninyo kung ang inyo namang sarili, ang inyo namang kalusugan ang napapabayaan. Pati ang isang lalaki naapektuhan, pati yung relasyon ninyo napapabayaan. Kaya mga kamamay, paalala at reminder ko lang, isa rin pong dahilan kung bakit naiiwanan, nagloloko at naghahanap ng ibang isang lalaki dahil sa masyado na po kayong nagpabaya sa inyong sarili. So next, dahil kapag may problema na at hindi kayo nakikinig, ito mga kamamay, talagang legit po ito. Kapag sa isang relasyon, especially kung ang isang lalaki ay nagsasabi na sa inyo ng problema, pero wala kayong ginagawang aksyon, pero hindi kayo nakikinig, o kaya naman pinakikinggan nyo lang, hindi nyo ginagawa ng aksyon ng kanyang mga sinasabi, doon talaga malapit-lapit sa pagluloko ang isang lalaki. Ang dami kong nakilalang ganito. Ang dami kong nakausap na ganito. Mga tao na kapag nagsasabi at nag-o-open daw sila sa kanilang mga partner is wala namang ginagawang aksyon. So napapagod po ang isang lalaki. So nananawa po ang isang lalaki sa isang relasyon o sa isang babae kung kaya't ang ginagawa na lang nilang solusyon. At alam ko mali naman talaga is maghanap o magloko. Kasi sabi nung ibang mga nakausap ko, doon daw sa ibang tao, doon nila nahahanap, yung comfortness. Doon nila nahahanap na napakikinggan sila ng ibang tao. Kung kaya't mali naman talaga, natatransfer yung kanilang nararamdaman. Halos nahuhulog sila doon sa mga taong willing makinig sa kanila. Kaya bago pa mahuli ang lahat mga girls, hanggat may sinasabi ang lalaki, kung dumating na kayo sa punto na nag-a-address na siya ng problema, pakinggan nyo sana ito at huwag nyong takasan. Alright? So next, dahil rin sa hindi ka naging maalaga sa isang lalaki. Yes mga kamamay, kapag po kayo yung babae na parang tipong wala lang, yung tipong may sakit na yung partner ninyo, may sakit na yung lalaki pero wala kang ginagawang aksyon. Hindi mo man lang siya maibili ng gamot, magkasama kayo pero anong sabi mo sa kanya? Babe, bilhin na ko ng gamot. Alam mong hindi makatayo, alam mong may trangkaso. Alam mong mahihirapan kapag siya ay tumayo, umalis ng bahay, pero bakit hindi mo man lamang maalagaan? Ipagluto ng noodles ng pagkain para lumakas. Pero anong ginagawa mo? Nandiyan ka lang sa bahay. Nakaupo, nagsi-cellphone, nagpe-Facebook. Hindi ka man lang magparamdam ng concern at pag-aalaga sa kanya. Mga kamamay, isa rin po itong nagiging rason at dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nagloloko at naghahanap. Mas nahahanap ng isang lalaki ang comfort niya sa iba. Yung tipong mas maalaga pa yung iba, yung mga kaibigan niya kaysa sa sarili niyang asawa. Kaya mga girls, pinapaalalahanan ko kayo, walang ibang tutulong sa inyong asawa kundi kayo dapat. At huwag niyong hintayin na magkaroon pa ng problema bago kayo umaksyon. Kung kailan nalaman niyo na nagkakaroon na siya ng mutual understanding sa iba, saka pa lang kayo magagalit at magbabago. Which is dapat, sa pagkakataong ito, kung alam niyo at naiintindihan nyo ang isang lalaki, sinasabi na sa inyong problema, ay dapat pinakikinggan po ninyo. Kaya masasabi ko lang mga kamamay, kung hindi kayo maalagang babae, kanino pa nila hahanapin ang pag-aalaga na dapat na dapat ibinibigay nyo sa kanya. Diba? And last, dahil din sa hindi ka na ganun kagana pagdating sa loving-loving. Nakakatawa mang isipin, pero isa rin po itong dahilan na maaaring mag-contribute kung bakit nagagawang magloko ng isang lalaki. Yung tipong hindi ka na ganun ka-excite pagdating sa loving-loving. Yung tipong hindi ka na nagbibigay ng bagong thrill
pagdating sa kanya sa labing-labing. Napakahalaga po nito mga kamamay. Okay? Kung nung umpisa ng inyong relasyon, para kang tuod, tapos ngayon, 10 taon na kayo sa inyong relasyon, ganyan ka pa rin, hindi ka na natuto. Nakakasawa at nakakapanawa rin po yung ganyan kung wala kayong ginagawang hakbang na maaaring makapag-improve ng inyong sarili pagdating sa ganyang klase ng aspeto. Mga girls, mga babae kayo, kailangan yung ibigay ang satisfaction pagdating sa inyong mga partner, asawa o kung kanino pa man na dapat ibinibigay ninyo. Pero kung kayo yung partner na tipong wala, ganun lang, ulit-ulit, hindi kayo willing na matuto, hindi kayo willing na mag-improve pagdating sa ganyang larangan. Mga kamamay, hindi naman to itinuturo, pero sana ipakita nyo sa isang lalaki na willing kayong matuto sa paraang nag-uusap kayong dalawa, sa paraang na i-address po ninyo kung ano ba yung problema, kung ano ba yung dapat na gawin pagdating sa ganyan. Sa tulong ng inyong maganda at epektibong pag-uusap, masasabi ko mga kamamay na mai-enjoy po ninyo o masasatisfy ninyo ang isang lalaki kung willing lang po kayong matuto, willing lang po kayong makinig, at willing lang po kayong sumunod. Okay? Sa ganyang paraan, kung wala na po kayong gana-gana pagdating sa labing-labing, isa rin po yung dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nagagawang magloko at maghanap ng iba. Mga kamamay, alam ko napakasakit ng mga binitawan kong mga salita at dahilan, pero alam ko nangyayari po ito. Pero alam ko po, nagiging problema nyo rin po ito. Kung kaya't bigyan nyo po ng pansin at aksyon para sa darating na mga panahon, wala kayong maging problema. Alright? Sana makatulong ang mga bagay na sinabi ko, mga love advice na aking ibinahagi sa inyo. At sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like at mag-comments para sa mas marami pang love advice na maaari kong ibahagi sa inyo. So, see you for our next vlog mga kamamay. See you for mahal na mahal ko po kayo. Paalam.